Magandang umaga po sa inyong lahat. Yan, sa morning devotion po natin ito, ang topic po natin ay ah, Share Jesus through Servanthood. Yan. Matatagpuan po ito sa 1 Corinthians 2:1-2. Ito po ang sinasabi. Yan. At ako, mga kapatid, nang pumarihan sa inyo ay hindi ako napariyan na may kagalingan sa pananalita o sa karunungan na nagbabalita sa inyo ng patotoo ng Diyos. Yan. Sapagkat aking pinasiyahang walang maalaman anuman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo at siya ang napako sa krus. Yan. Yung pagiging servant natin sa ating Panginoon ay talagang nagmula yan sa pagiging Kristiyano. Ano po? So, paano ba ang pagiging Kristiyano? So, ito po yun. Ang unang hakbang sa pagiging Kristiyano ay ang pangunawa kung ano ang ibig sabihin ng salitang Kristiyano. Yan. Ang pinagmula ng salitang Kristiyano ay sa siyudad ng Antioquia. Yan. Noong unang siglo. Yan. Tingnan ang mga gawa 11:26. Posible na ang layunin ng salitang Kristiyano ay upang laitin ang mga taong naniniwala kay Kristo. Ang salitang ito ay literal na nangangahulugang maliit na Kristo. Ayan. Gayunpaman, sa pagdaan ng mga panahon, ginamit ng mga mananampalataya ni Kristo ang salitang ito upang ipakilala ang kanilang sarili bilang mga tagasunod ni Kristo. Ang isang simpleng kahulugan ng salitang Kristiyano ay isang tagasunod ni Kristo. Yan, servant. Yan. Bakit ba natin dapat nasain ang maging isang Kristiyano? Siyempre, diniklara ni Jesucristo na ang anak ng tao rin naman ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami. Sabi nga sa Mark 10:45. Ang tanong na kailangang sagutin ay bakit kailangan nating tubusin? Ang idea ng pagtubos ay original na salita na ay ransom. Ayan. Para tayong na-hold up. Hindi naman po na-hold up. Sabihin, ang salitang original ng pagtubos ay ransom. Ay laging ginagamit sa mga kaso ng pangingidnap. Ayan. Ayan. Sabi nga, ang isang tao ay mananatiling nasa kamay ng mga kidnapper hanggat hindi nababayaran ang ransom o natutubos ng kinidnap upang siya ay makalaya. So, ayun. So, sa ransom natin, binayaran ni Jesus ang ransom upang palayain tayo sa pagkakabihag. Yan. Pagkakabihag saan? Yan. Sabi nga, pagkabihag saan? Pagkabihag sa kasalanan at sa sumpang dulot nito sa atin, gaya ng kamatayang pisikal at pagkatapos noon ay ang walang hanggang pagkawalay sa Diyos sa apoy ng impyerno. Bakit kailangan bayaran ni Jesus ang ransom? Dahil ang lahat ng tao ay nagkasala. Sabi nga sa Romans 3:23. At dahil dito, tayong lahat ay karapat-dapat sa hatol ng ating Panginoon Diyos. Sabi nga sa Romans 6:23. Paano binayaran ni Jesus ang ransom? Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus upang bayaran ang ating mga kasalanan. 1 Corinthians 15:3 at 2 Corinthians 5:21. Paano magiging sapat ang kabayaran ng kamatayan ni Jesus para sa ating mga kasalanan? Si Jesus ay kasama ng Diyos sa panimula pa at siya ay Diyos ngunit siya ay nagkatawang tao na nakipag halibilo sa atin, sa tao, sa lupa at namatay para sa ating mga kasalanan.
Sabi nga sa Juan 1:1 at 14. Bilang Diyos, ang kamatayan ni Jesus ay walang kasing halaga, sapat upang bayaran ang lahat ng kasalanan ng buong sanlibutan. Sa 1 John 2:2, ang pagkabuhay na maguli ni Jesus ay sapat na katibayan na ang kanyang kamatayan ay sapat na handog o pantubos sa ating mga kasalanan. At isang patunay na kanyang napagtagumpayan ng kasalanan at kamatayan. So, paano ba magiging isang Kristiyano? Ito ang pinakamagandang bahagi dahil ang kanyang pag-ibig sa atin, ginawa ng Diyos ang napakasimple ang maging isang Kristiyano. Ang tanging dapat mong gawin ay, una, tanggapin si Jesus bilang iyong tagapagligtas at buong pusong pananampalatayanan na ang kanyang kamatayan ay sapat na pangtubos para sa iyong mga kasalanan. Sabi nga sa John 3:16, at tanging siya lamang ang iyong pagtiwalaan bilang iyong tagapagligtas. Yan. Sa Juan 14:6 at mga Gawa 4:12. Yan. Ang pagiging tunay na Kristiyano ay hindi pagganap sa mga ritual, pagsisimba, pagtupad ng mga tuntunin, pagganap sa mga ritual. Ang pagiging Kristiyano ay pagkakaroon ng relasyon sa Panginoong Hesukristo. Napakasimple po. Paano ka magkakaroon ng relasyon sa ating Panginoong Hesus kundi manampalataya ka. Manalangin ka sa Kanya, sambahin siya oras-oras, araw-araw. Kung ano man ang gagawin mo, uunahin natin ating Panginoon. Ang pagkakaroon ng personal na relasyon sa Panginoong Hesukristo ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Di po ba? Sabi ko nga. At siyang nagpapaging Kristiyano sa isang tao. Yan. Ang tanong ko pa isa, handa ka bang maging isang Kristiyano? Yan. Kung handa kang maging isang Kristiyano sa pamamagitan ng pagtanggap kay Hesukristo bilang iyong tagapagligtas, ang tanging dapat mong gawin ay manampalataya. Nauunawaan mo ba na ang naniniwala ka na ikaw ay nagkasala at karapat-dapat sa parusa ng Diyos? Yan. Nauunawaan at nananampalataya ka ba na inako ni Jesus ang kaparusahan na dapat sana ay para sa iyo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan? Nauunawaan mo ba at naniniwala ka na ang kanyang kamatayan ay sapat na kabayaran para sa iyong kasalanan? Ayan. Kung ang sagot mo sa mga tatlong tanong na ito ay oo, ngayon ay ilagak mo ang iyong pagtitiwala kay Jesus bilang iyong tagapagligtas. Ikaw ngayon na magiging servant ng ating Panginoon. Ayan. So, tanggapin mo siya at magtiwala ka sa Kanya at sa Kanya lamang sa pamamagitan ng pananampalataya. Wala namang iba. Siyempre hanggang tubig ng bautismo yun. Ito lamang ang dapat mong gawin upang maging isang servant ng ating Panginoon o ang pagiging Kristiyano. So, hindi ito madali dahil sabi nga, ang magtiis hanggang huli ay siya lang makakarating sa karyaan ng ating Panginoon. Ang pagiging Kristiyano ay alam natin na hindi madali, kaya dapat nating madaliin ang pag-share ng salita niya sa mga hindi pa Kristiyano. Yan. Kasi ito lamang ang dapat nating gawin upang maging Kristiyano. Ang manampalataya, manalangin, sumamba sa kanyang pangalan. At in everything you do it for the glory of the Lord. Ayun nga. Kaya pagiging servant ay talagang paglalaanan mo ng panahon at bibigyan mo ng prioridad. Kaya sa bawat isa sa atin, nawa po sa umagang ito, sa ating devotion, ay may natutunan tayo at nawa po ay ang bawat isa ay magdalanginan sa isa't isa, magtulungan at ang pinakamahalaga
ay magkaisa upang ipalaganap ang salita ng ating Panginoon. Maraming po salamat at nawa po'y may natutunan tayo sa umagang ito. Yun lang po. At God bless po sa ating lahat.